pwedeng ang kalabasan ay yung karaniwan na natin nakikita, pagdami ng mga slums, pagdami ng walang trabaho, ano na natin yun eh, di ba? Saka dumadami ang krimen. Oo, kasi na pagdami ng krimen, yung mga babaeng nabubugbog, etc. Na ano na yan. Yung isang mukha ng urbanisasyon. Okay. So yan yung isa, no? Pero hindi pa ito nare-report dito sa Pilipinas, ano? Oo, ilulunsad sa London. Mamayang oras, kung sa oras natin ay alas 8 ng gabi. At kung i-air naman itong ating programa kinabukasan, so kahapon, na-launch kahapon, ganun lalabas, ano? Oo. So ngayon, ano naman ang mga, well, nakita natin yung mukha ng sinasabi mo, ano? So, ano yung nakikita nyo ngayong mga problema? Yung nakikita ninyo? Karaniwang problema pagka lumalaki yung isang lungsod, syempre yung espasyo, no? Kung hindi napaplano ng mahusay ang paglaki ng isang lungsod, yung mga, lalo yung mga migrants, kahit hindi yung mga migrants, yung mga mismo nakatala sa lungsod, halimbawa, nanganganak, maraming malalaking pamilya, kung hindi napaplano kung saan mo ilalagay ang residensya ng industrial, minsan ang tao kung saan sumisiksik, at ang delikado dito, may mga mapanganib na mga lugar na kung saan nagsusumiksik ang mga tao, like nakikita natin dito sa Maynila, halimbawa, nasa ilalim ng tulay, halimbawa yung bad people nung nabotas, diba, nasa ilalim sila ng C3, yung mga gano'n, o kaya sa mga matatarik na bulubundukin at umulan, buguho, o kaya tabi ng mga estero at ilog na pagka bukod sa nagtatapon doon ng basura, pag umulan, pag bumaha, lunod, or at least apaw. No? So, nasa panganib din sila, kumbaga. Oo. So, yun yung isang, yung kung hindi mapaplano ang espasyo, siyempre, yan, nandyan din kung hindi mapaplano yung mga serbisyo, pwedeng kahit sa gitna ng kulunsuran, may mga hindi naaabot ng mga health workers, doktor, etc. Laging walang pinagkakakitaan, siyempre, kung kailangan gumastos, yun, no? So, yung trabaho din, isang paugnay na usapin yan. Kung hindi mapaplano ang urbanisasyon, pwedeng dumadami ang populasyon sa loob ng isang syudad, at the same time, may mga pumapasok galing sa labas. Kung walang trabaho, ang kakalabasan yan, marami nakatakbay, no? Sa inyo. Oo nga. So sa ngayon, ito yung nakikita natin, mga simple pa lang yan, dahil dadalo kami, itong kakampi, itong Radyo Pilipinas at itong Radyo Magazine ay pupunta dyan sa June 29, ano? Oo. At dito sa Pilipinas ay sa June 29. I-launch din dito sa atin. Conference Center. I-launch dito yan sa atin, ano? Oo. At malalaman din. Actually, ang maganda dito, ang magki-keynote speech sa ating launch sa Biyernes ay none other kundi si Vice President Loli De Castro, no? Kasi siya in charge din ng housing at urban development, no? Cluster sa cabinet. So, anong inaasahan natin sa ating, kasama natin si none other than Vice President Loli De Castro, anong inaasahan natin sa ating pamahalaan pagdating sa mga ganitong issue? Ang maganda dito, sa pagdalo ni Vice President, nagpapakita kasi ito na committed din ang gobyerno natin na paunlarin ang buhay ng mga naninirahan sa lungsod, no? At tawag dito, planuin ng maayos yung urbanisasyon, no? Yun yung isang magandang ipinapakita nito na suportado. At the same time kasi may binabanggit namin sa UN na, di ba, pinapatupad din namin yung Millennium Development Goals, no? Yung 8. At sa pang-7 goal kasi yung ensure environmental stability, nandoon yung usapin ng urbanisasyon, no? Kasi isa sa target sa MDG 7 yung by 2020, at least 100 million na mga nakatira sa slums ay nag-improve ang buhay, umuti ang buhay, yung isang target, no? Okay. So, sinasabi nga namin sa UN na ang pagpapanalo ng pagkamit dun sa MDGs, especially MDG 7, ay magwawagi o matatalo sa mga urban slums. Diba sa English the battle to attain the MDGs will be waged
in the world slums. Okay. Yun ang, so mahalaga yung papel ng urban dwellers, no? Urban areas, saka yung urban planning. Okay. Sa ngayon, batay sa, yung inyong tanggapan, ULFPA, ano ang nakikita ninyong mga hakbangin na pwede natin pagtulong-tulungan? Okay. Well, Ito kasama yung isang, lahat. isang na-discover namin. Actually, hindi lang kami, kundi na-discover din ng kapwa namin mga ahensya sa UN, like UN Habitat, saka yung mismong ating Population Commission. Kasi ang Population Commission, naglabas na sila nung 2004 pa lang, naglabas na silang State of Philippine Population Report tungkol sa urbanisasyon. Ang title nga nun is Making Cities Work. Ngayon, dun sa mga ganitong ang isang na-discover namin na ang malaking dahilan ng paglaki ng pagdami ng tao sa lungsod ay hindi masyado migration, hindi yung paglipat ng mga tao galing sa probinsya papuntang syudad. No? Hindi yun. Kundi mas malaking bahagi ay dahil sa tinatawag naming natural increase. Mas marami ang pinanganganak kesa sa namamatay. So, yung paglaki ng populasyon, no? May papaliwanag natin to kasi mas magaganda ang serbisyo sa lungsod, no? Lalo na yung healthcare. So, mas naaalagaan ng mga tao sa lungsod, kaya mas mahaba ang buhay nila. So, mas logically, mas marami ang pinanganganak at mas mahaba ang mga buhay. So, mas marami yung pinanganganak mo, dadami yung populasyon. Tapos 60% ito, no, this accounts for 60% of urban population growth. Yung migration 40% lang siya. So yun yung isang finding namin. Kaya ano ang implikasyon nito sa mga urban planners? Ang implikasyon nito, kesa pigilan mo yung paglipat ng mga tao, pag-migrate ng mga tao papunta mga lungsod, mas tutukan mo yung paano matutulungan ng mga nakatira sa lungsod na planuhin ang kanilang mga pamilya, no? Using all methods. No? So, ibig sabihin kasi ito, mas yun, at saka sa karanasan natin, pag pinigilan mo, hindi naman nag-work yan eh. Hindi naman yung mga nakaraang gobyerno, hindi nag-work masyado balik probinsya. Bumabalik din kasi yung tao. Kasi mas may oportunidad pa rin talaga sila sa lungsod. Okay. So, rather than stop migration, urban planners should focus more on population management and allowing people to regulate their fertility or i-plan their families. Okay. So, Mr. Dino, ibig sabihin lang ito, proper education, Oo, no? Proper education, at the same time, dapat nandun yung mga serbisyo. Kasi pwedeng na-educate mo yung tao, pero kung walang serbisyo, wala din mapagkunan ng mga contraceptives. So, bali wala din yung pag-educate mo, di ba? Tama. So, importante, may serbisyo, may edukasyon, may serbisyo, at saka may suporta importante dito, local government. Kasi, ang nakita namin din na trend, nakita rin ng UN, at saka UNFPA, kasama na doon, isang trend sa paglaki ng mga lungsod ay hindi masyado yung tinatawag na megacities. No? Yung megacities, yan yung mga 10 million or more population. Hindi ko alam kung ang Metro Manila ay kasama na sa megacities. Pero hindi yun ang hindi doon pinakamalaking lalaki ang populasyon. Kundi doon sa tinatawag naming smaller cities na ang populasyon ay 500,000. Then magpupuntahan yung mga tao kasi hindi pa masyadong saturated, no? Okay, Dino, sa inyong palagay at sa inyong mga ginagawa ngayon, no? Siguro, marami nakikinig sa atin ngayon, ano? Ano yung pwede nating gawin? Ano yung mga proyekto nyo ngayon na aakma dito sa sinasabi mong problema? Ang isang konkretong ginagawa ngayon ng UNFPA ay nakikipagtambalan o nakikipagtulungan na kami sa mga NGO, sa mga organisasyon ng Maralitang Tagalunsod, no? Isa nga dito, yung aming partner ay yung Samahan ng Mamamayan, ZOTO, Zone 1 Tondo Organization, o SM ZOTO. Urban puro sila, matagal na, 36 years na sila, so nahasa na sila sa pakikipaglaban para sa lupa. Ngayon, ang inaatupag nila is paano bibigyan ng
dadalhin yung serbisyong pangkalusugan